Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong June 28. And for today, ating pag-uusapan kung may investment ka na ba. Now this investment, hindi ito yung mga stocks, bonds, real estate. The investment we're talking about here is the investment we have with our spiritual bond with Jesus. And this relates to the topic of materialism, which is our topic for today, na kung saan maraming tao ang aware sa materialism. And maraming tao rin ang against dito, na kung saan nagkakaroon ka ng malaking emphasis sa value ng isang bagay na iyong ari-arian, na hindi na to healthy. That's materialism, no? Yung happiness mo, yung satisfaction mo, yung fulfillment mo sa buhay ay nakadepende sa kung ano yung meron ka in a material sense, and this is not good. That's why most people do not agree with materialism, but they still don't pay enough attention towards their spiritual value. Yeah, they aren't materialistic, but they aren't giving emphasis towards their relationship with Christ. Maraming taong ganon. Hindi nga sila nakadepende sa kung anong material na bagay, pero binabaliwala rin nila yung kanilang spiritual health, and that's not good. Tatandaan po natin sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, titled Treasures in Heaven, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, for yourselves, where moths do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So, pagyamanin daw po natin yung ating mga ari-arian hindi sa mundo, kundi yung kayamanan natin sa langit. Ano yung kayamanan natin sa langit? Ito yung relationship natin with Christ. Ito po yung dapat nating alagaan. Ito po yung dapat nating pagyamanin. Ito po yung dapat nating bigyan ng emphasis sa ating buhay, dahil ito po yung nagtatagal. Yung mga kayamanan sa mundo, maaaring pwedeng masira, mag-depreciate, magkaroon ng loss of value. Pero yung relationship natin at yung kayamanan natin sa langit ay hindi mawawalan ng halaga. So, materialism makes people become materialistic. But the Bible affirms the spiritual realm. Ito po yung paniniwala. Ito po yung pruweba na merong spiritual realm na kailangan din nating pangalagaan. Therefore, Christians invest in this present life for eternity. So, bukod po sa pag-i-invest natin sa mga bagay dito sa mundo, dapat din po nating alalahanin at unahin, bigyan ng priority, yung pag-i-invest sa ating kayamanan sa langit. Sa pag-i-invest sa relationship natin with our one and only Savior, Jesus Christ. Let us reject materialism and materialistic attitudes. Huwag po tayong mabulag dahil sa ating greed, dahil sa kagustuhan natin sa mga materialistic things. Atin pong alalahanin ang ating relationship with Christ, and yung relationship natin sa Kanya ay dapat nating alagaan, pagyamanin, dahil yung kayamanan natin na to hindi kailanman mawawala. And each time our relationship with Christ goes more intimate and more closer, we will be more in tune and be truly fulfilled. Sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw nag-invest sa heaven gamit yung buhay mo ngayon, and na-discover mo na yung purpose mo sa buhay, kaya ikaw ay nagkakaroon na ng direksyon patungo sa Panginoon, you will not regret it. Kasi ikaw yung isa sa mga taong ginamit yung buhay natin ngayon dito sa mundo upang pagpalain ng ating Panginoon, and surely God will give you eternal life. Yun lamang po ang aking daily devotion.
Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.